Good day pong muli sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Rico Tutorial Vlog. Sa video po na ito ay magre-rewiring po kami ng mga cable sa loob po ng panel ng SLP5. So bali isang short video muna po ang aming may upload sa inyo sa ngayon dahil wala pa po kami mga new update na mga mahahabang electrical termination. Ngunit syempre bago po natin ipagpatuloy ang panonood po sa video po na ito, huwag po natin kakalimutan mag-subscribe. Ayan po yung aking YouTube channel. At pakihit din po yung bell all para updated po kayo sa mga upcoming video ko pa po na i-upload. Ngunit syempre, bago po natin i-play ang video po na ito ng tuluyan, pasintabi po muna ako sa lahat po ng mga magagaling po dyan sa electrical termination, sa lahat po ng mga electrical technician po dyan, pasintabi po sa inyo lahat. Ang video po na ito na aking in-upload ay para po ito sa mga hindi pa po nakakaalam or doon sa mga beginners po na electrician na hindi pa po na-encounter yung mga ganitong termination. So, sinishare ko lang po ito para baka sakali na kailangan po nila yung mga ganitong idea kung paano yung mga tamang termination at kung paano yung mga pagre-rewiring ng mga cable sa loob po ng panel. Right? At kung interesado na po kayo malaman, let's go! For today's video, share ko lang po sa inyo itong aming gagawin na pag-rewiring dito sa mga cable po na ito na aming ipinakikita sa inyo sa video po na ito. Ito po yung aking kasamahan na kasamang magre-rewiring nitong mga cable po na ito. Bali itong mga cable po na ito ay naka-terminate na po ito dati. Kung mapapansin po ninyo itong tatlo po na itong na cable, bali hindi ko lang po ito tinanggal para mapakita po sa inyo na dati na po ito naka-terminate. So ito po ay ginawa nung ibang electrician, hindi po ako yung may gawa po nito. So kaya po namin na tinanggal yung mga pagkakakonect nitong mga cable na ito. Kaya po namin re-wiring itong mga cable po na ito dahil may problema po ito. Bali in-inspection po ito nung nakarang araw. Bali hindi po pumasa dun sa inspector dahil kung mapapansin po ninyo, dito sa ibaba mayroon po siyang insulation. So pagdating po dito sa itaas, wala na pong insulation. So ibig sabihin, directly nakadikit po dito sa steel plates yung mismong ating line. So power line po ito, kaya kailangan nakasecure po itong cable po natin. Hindi po dapat directly nakadikit po dito sa steel plates. So kaya hindi po naaprubahan ito nung inspector. So bali na testing na rin po pala ito ng nalagyan na rin po pala ito ng power line gamit po itong generator po na yan. So sa supply naman po ay wala naman po naging problema at maging sa connection po ay wala naman po naging problema. So ang naging problema lang po nito ay yung protection nga po dito sa itaas. So kailangan hindi po dapat na directly nakadikit po dito. Kasi sa kadagalan po na ginagamit, umiinit po yung insulation, baka malusaw, baka madikit po ng direkta dito sa steel plates po na ito, ay delikado po yung ating magiging supply. So magkakaroon po ng short circuit. So ang gagawin po namin, lalagyan po namin ito ng rubber insulation gamit po itong kulay black po na ito. Itong kulay black po na ito ay ginagamit po ito sa medium voltage. So tinabas lang po namin ng kaunti na sukat dito sa steel plates na ito para mailagay lang po namin yung another insulation niya para maprotektahan po itong cable. So yan, ganito po yung ilalagay namin dito na insulation sa gilid po na ito para nakadikit pong ganyan sa gilid. Update ko na lang po kayo pagka na dressing na po ulit namin, pag na isaayos na po ulit namin dito sa gilid na ito para makita po ninyo yung before and after. Siya nga po pala itong mga neutral po na ito, itong mga kulay black na cable na ito, kailangan nakaseparate din po ito, hindi po dapat nakasama dito sa mga power line. Which is tama naman po yung sinabi ng inspector, kailangan hindi po talaga ito nakasama sa power line. Kailangan nakaseparate po yan dito sa gilid po na ito, yan, sa mga bandang gilid na yan. Kaya update ko na lang po kayo pagka na-dressing na po ulit namin yung panibagong position nito. Pero same lang po yan ang termination. Kung saan po naka-terminate yung number 1, ito po yung number 1. Yan, same lang po yan. Nandito po sa ibaba yung number 1. Yan, ito pong pinakamaiksi na ito. Yan, may mga name tag po yan. Kaya hindi po namin tinanggal para hindi po magkapalit-palit.
So napakadali lang pong gawin itong ganitong pagre-rewiring, lalo't naka-terminate pa na po dati yan. So ang gawin nyo lang, tatandaan nyo at huwag nyong tatanggalin yung mga name tag para hindi po magkapalit-palit yung cable. So yan, update ko lang po kayo maya-maya pagka natapos na po namin i-dressing ulit itong mga cable po na ito dito sa panel po ng SLP number 5. Sa part po ng video na ito, yung una ko pong ilinagay ay dalawang supply na para po sa traffic signal. At ang bus bar naman po na ito ay para po ito sa neutral at earthing groundings. So iparate po yan. At ito naman pong dalawang circuito na ito na ikinabit ko na dito sa gilid po na ito na linagyan ko po ng insulation na cover para po dyan sa protection po ng cable. Ito pong dalawang circuito na ito ay red, yellow, blue po yan para po yan sa dalawang circuito. At ito naman po yung una ko pong inarrange din na mga cable na para po yan sa neutral, yung kulay black po na yan. At ito na lang po yung isa kong natitira, hindi pa na-compress, hindi pa po nalalagyan ng lugs. Right, at update ko po kayo muli pagka na ilagay ko na po ang lahat ng neutral at pati po itong mga power supply po na ito. So ganyan na po yung arrangement niyan dyan sa gilid. Yan, full protected man na po siya dahil mayroon na po siyang additional na rubber insulation yung nakadikit po na yun na black. Okay, continue ko po ang pagsasayos nitong mga cable at update ko po kayong muli. Ayan, fast forward po tayo. Lahat po ng cable dito sa loob po ng panel ng SLP5 ay na-rewiring na po namin. At ito pong dalawa po na ito ay spare po yan para po yan sa supply ng traffic signal. At ang arrangement po dito sa ibaba, yan po yung arrangement niya na. At ang kulang na lang po namin dito ay papalitan po namin ng mga bagong name tag, yung mga nasirang name tag ng cable. At aayusin din po namin yung pagkakadressing po ng ductile nitong mga bawat nakalagay po sa gland na ductile. Ayusin po namin lahat yan para lahat po ay kumpleto yung pagkaka-arrange. Ayan pong kulay black na cable po na yan, yan po yung aming neutral. At yung yellow green na cable po naman na yan, yan po yung earthing groundings namin. Lahat po ng cable po na yan ay ilalagyan po namin ng bagong name tag para naka-indicate po ang lahat na bawat serkito. At ito na po yung final na rewiring po namin dito sa panel po ng SLP5. Siyempre bago po natin tuluyang matapos ang video po na ito, buong puso po kami nagpapasalamat sa lahat po ng nanood po ng mga video po na ito. At siyempre wag po natin kakalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, Rico Tutorial Vlog. At pakihit po ng notification bell para update po kayo sa mga upcoming video ko na i-upload. Maraming salamat.